Exodus chapter 18, verse 1 to 27. Si Jethro nga, saserdote sa Madian, biyanan ni Moises, ay nakabalita ng lahat ng ginawa ng Diyos kay Moises at sa Israel na kanyang bayan, kung paanong inilabas ng Panginoon ang Israel sa Egypto. At ipinagsama ni Jethro, na biyanan ni Moises, si Sipora na asawa ni Moises, pagkatapos na kanyang maipadala sa kanilang ama. At ang dalawa niyang anak na lalaki na ang pangalan ng isa ay Gersom, sapagkat sinabi ni Moises, ako'y nakipamayan sa ibang bayan. At ang pangalan ng isa ay Eliezer, sapagkat kanyang sinabi, ang Diyos ng aking amay naging aking saklolo, at ako'y iniligtas sa tabak ni Faraon. At si Jethro, na biyanan ni Moises ay dumating, nakasama ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa, kay Moises sa ilang na kanyang hinantungan sa tabi ng bundok ng Diyos. At kanyang ipinasabi kay Moises, akong iyong biyanang si Jethro ay naparito sa iyo, at ang iyong asawa, at ang kanyang dalawang anak na kasama niya. At si Moises ay lumabas na sinalubong ang kanyang biyanan, at kanyang inikuran at hinalikan, at sila'y nagtanungan sa isa't isa ng kanilang kalagayan, at sila'y pumasok sa tolda. At isinaysay ni Moises sa kanyang biyanan ang lahat ng ginawa ng Panginoon kay Faraon at sa mga Egyptyo dahil sa Israel, ang buong hirap na kanilang naranasan sa daan, at kung paanong iniligtas ng Panginoon sila. At ikinagalak ni Jethro ang buong kabutihang ginawa ng Panginoon sa Israel na iniligtas sila sa kamay ng mga Egyptyo. At sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Egyptyo at sa kamay ni Faraon na siyang nagligtas sa bayan sa kamay ng mga Egyptyo. Ngayoy aking natatalastas na ang Panginoon ay lalong dakila kaysa lahat ng mga Diyos, oo sa bagay na ipinagpalalo ng mga Egyptyo laban sa mga Hebreo. At si Jethro na biyanan ni Moises ay kumuha ng handog na susunugin at ang hain para sa Diyos, at si Aaron ay naparoon at ang lahat ng mga matanda sa Israel upang kumain ng tinapay na kasalo ng biyanan ni Moises sa harap ng Diyos. At nangyari kinabukasan na lumuklok si Moises upang hatulan ang bayan, at ang bayan ay tumayo sa palibot ni Moises mula sa umaga hanggang sa hapon. At sinabi ni Moises sa kanyang biyanan, sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin upang sumangguni sa Diyos. Pagka sila'y may usap ay lumapit sa akin, at aking hinahatulang isa't isa, at aking ipinakikilala sa kanila ang palatuntunan ng Diyos at ang kanyang mga kautusan. At sinabi ng biyanan ni Moises sa kanya, ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Tunay na ikaw ay manghihina, ikaw ang bayang ito na nasa sa iyo, sapagkat ang bagay ay totoong mabigat sa iyo, hindi mo makakayang mag-isa. Dinggin mo ngayon ang aking tinig, papayuhan kita at sumasa iyo nawa ang Diyos. Ikaw ang maging tagapag-akay sa bayan sa harap ng Diyos, at dalhin mo ang mga usap sa Diyos. At ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautusan, at ipakikilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Bukod dito'y hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa, gaya ng matatakutin sa Diyos, na mga taong mapagpatotoo, na mga mapupuot sa kasakiman, at siyang mga ilagay mo sa kanila, na magpuno sa mga lilibuhin, mapagpuno sa mga dadaanin, mapagpuno sa mga lilimampuin, at mapagpuno sa mga sasangpuin. At pahatulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon, at mangyayari na bawat malaking usap ay dadalhin nila sa iyo. Datapwat bawat munting usap ay sila ang maghahatulan, sa ganyan ay magiging magaan sa iyo, at magpapasan silang katulong mo. Kung gagawin mo ang bagay na ito, at iuutos sa iyong ganyan ng Diyos, ay iyong ngang mababata, at ang buong bayan naman ay mauuwing payapa. Sa gayon ay dininig ni Moises ang kanyang biyanan, at ginawang lahat iyang sinabi. At pumili si Moises ng mga lalaking bihasa sa buong Israel, at ginawa niyang pangulo sa bayan, na mga puno ng lilibuhin, mga puno ng dadaanin, mga puno ng lilimampuin, at mga puno ng sasangpuin. At kanyang hinatulan ang bayan sa buong panahon,
Ang mabibigat na usap ay kanilang dinadala sa kay Moises. Natapat bawat munting usap ay sila ang naghahatulan. At tinutulan ni Moises ang kanyang biyanan na magpaalam at siya'y umuwi sa sariling lupain.